Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa ganap na alas 4:13. Alamin kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, Nilalamig kami dahil tuloy-tuloy ang ulan. Pabugso-bugso. so I'll be Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang maulang hapon ngayon ay Miyerkules, September 18. sa inyo. At welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Ito pa yung lingkod, Mayor na Star City, Deo Macalma. At siyempre, maliban po sa akin, ay makasama pa rin natin sa programa ang Director ng Public Affairs and Communication Service ng DILG, si Attorney Salvacion Eva Bakay. Good afternoon, Director. Magandang hapon din po, Mayor ng Star City, no? Walang end of term si Sir. Sa ngalan po ng ating butihing Secretary Benhur Abalos at ni Yusek Odi Pasaraba, isang mainit na pagbati ngayong maulang hapon sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood on-air at online sa buong Pilipinas. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At siyempre bilang bahagi ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, at sa aming website dzrhnews.com.ph, at siyempre sa cable channels nationwide. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o suhestyon, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At siyempre, bago sa ating mga bisita at mga talakayan, abay tumungo po muna tayo mahabigan sa latest happenings at aksyon sa DILG Director. Tama po yan, Lakay Mayor, sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happenings sa aming ahensya. At narito ang ating mga balita at aksyon. Inilunsad ng International Justice Mission, DILG at Department of Justice Interagency Council against trafficking ang iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang online sexual abuse and exploitation of children ngayong Summit 2024. Lain ng summit na wakasan ang online sexual abuse and exploitation of children, USAEC, at ang formal na paglulunsad ng kampanya na palakasin ang law enforcement initiatives upang iligtas ang mga kabataan na nagiging biktima ng online sexual abuse at exploitation of children at hulihin ang mga salarin. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos,
Ang sunod-sunod na insidente ng child exploitation ay nagpapakita ng pangailangan para mas malawak ang pagtutulungan upang matiyak ang katarungan at maprotektahan ang mga kabataan at okasyon ay dinaluhan din at sinuportahan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinangunahan naman ng DILG kasama si Secretary Ben-Hur Abalos at Bureau of Fire Protection National Capital Region o BFP-NCR Fire Chief Superintendent Nahum Tarosa ang pamamahagi ng food packs sa mga nasunugan sa Road 10, Barangay 105, Tondo, Manila. Nagsimula ang sunog umaga noong Sabado na itinaas sa Task Force Bravo na mabilis na tumupok sa mga establishmento at kabahayan sa lugar. Sa ulat ng BFP, umabot sa 2.5 milyon ang halaga ng pinsala at nasa 2,000 families ang apektado ng nangyaring sunog. At ang ating DCRH Operation Tulong Director Eva ay dalang araw na rin nagpapalugaw Nga daw po sa ating mahabayang naapektuhan ng sunog dyan po sa Tondo, Manila. At bilang bahagi naman ng selebrasyon ng ika-67 kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Biyernes, bumisita si DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Kala ko pumunta doon sa birthday party at nagregalo. Pumunta sa Sultan Kudarat upang personal na iabot ang presidential assistance. Ayun. Sa pamilyang nangilangan sa pamagitan ng handog ng Pangulo. Serbisyong sapat para sa lahat. Nagpasalamat naman si Secretary Abalos kay Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangudadato o Kuyang Gob para sa mainit na pagtanggap sa DILG. Bukod sa Sultan Kudarat, magkakasabay ring isinagawa ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat program sa iba't ibang LGUs sa buong bansa. Samantala naman, nilunsad nitong Sabado ang Revitalized Police sa Barangay or ang tinatawag nating RPSB, Buhay Ingatan, Drogay Ayawan, Bida sa Region 7 sa may Barangay Gunob, Lapu-Lapu City. Umabot sa 8,000 ang mga dumalo sa grand launching ng RPSB Buhay Ingatan, Drogay Ayawan. Kabilang na dyan ang Philippine National Police, mga uniformed personnel mula sa Region 7, Department of the Interior and Local Government Sector sa Region 7 din, at iba't ibang sektor at mga barangay na nagpakita ng suporta sa RPSB Bida. Layunin ng RPSB program ang pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga barangay, lalo na sa paglaban sa iligal na droga. Nakatutok din ito sa paghahatid ng kapulisan ng libreng serbisyo gaya ng live birth registration at home medical assistance. Maging ang pagbibigay ng lectures o karunungan on crime prevention at safety awareness para sa komunidad at barangay officials na rin. At yan ay ilan lamang sa mga balitang hatid ng DILG. At siyempre sa ating pagbabalik, Direktor, abay may makasama tayong mga LGUs para alamin naman ang kanilang mga programa at mga proyekto sa pangailangan ng ating kalikasan at kapaligiran. At yan po ay sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang DILG sa DCRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. The Department of the Interior and Local Government keeps up with the new trends in governance and public management by setting higher standards in performance management that target fulfillment of actual needs of the citizens. At the forefront of this mission is innovation, with the development of the Citizen Satisfaction Index System or CSIS, a tool for drawing in applicable information for gauging citizen satisfaction in areas such as health, support to education, social welfare, governance and response, public works and infrastructure,
environmental management, and economic and investment promotion services. The CSIS, crafting ideas with lasting solutions through the voice of the citizen, delivering quality projects and services with demand. Encouraging a bolder vision for the public service, local governance, and citizen satisfaction for the future of the nation. Para sa pag-unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko, mga sumbong at suwestyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Nagbabalik ang DILG sa DCRH sa break time ngayong linggong ito ay ating ginugunita nga pala, Direktor, ang World Clean and Green Week upang magmulat ng kamalayan sa lahat sa pangalaga ng ating kalikasan. Tama po yan, Lakay Mayor. Kasabay ng pagdiriwang ng World Clean and Green Week, atin pong kilalanin ang dalawang LGU sa Norte na nagkamit ng karangalan sa ASEAN Clean Tourist City Award. Ito ay ang Ilagan City sa Isabela at atin pong pasalamatan ang DILG Region 2 Family Director Agnes, PD Cora ng Isabela at ang City Director po nila dito. May message po sa iyo, Sir Mayor. Pakikumusta po ako kay Kuyang Deo Macalma. Oh, maganda. Kamason mo pala ito, sir. Oo. Si Ricarte Castro po ang ating CLGO sa Ilagan City. Ayan, naimbaga malam Kuyang Kabsat. Ayan. At ang isa pa ay ang Tabuk City mula naman sa Kalinga Province na siyang nagpakita ng high standards sa cleanliness, green spaces, waste management at sustainable tourism. Salamat muli kay Director Sel at sa buong Tabuk DILG. Ayan. Kaya naman ating alamin ang iba pang detalye kaugnay ng kanilang mga programa. Ating makakasama sa hapong ito si Tabuk City focal person on ASEAN Summit, Rain Sarol. And then, makakasama rin natin mula naman sa Ilagan City, si Councilor J. Ebson Diaz at City Tourism Officer Maria Cristina Simon. Magandang hapon po sa inyo. O natin si Rain. Alright. Falling rain din kaya sa Tabuk. Magandang hapon, Rain Sarol. Sino po si Rain? Babae, lalaki? Ayan. Ay, magandang hapon po. Sino po si Rain? Ayun, lalaki pala si Rain. Listen to the falling rain. Ayan. Audio. Off mic ka, nakamute ka, Rain. Ayan, nakamute ka. Rain. Okay. Ayan, okay na. Okay na po. Ayan, okay na. Naimbaga malam, Rain. Hapon po sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa, Attorney Salvacion at Sir Deo. Magandang hapon po. On behalf of Mayor Darwin C. Estranero, nako, hindi po siya nakahabol ngayon. Pero ako po ang kanyang tagapagsalita ngayon para po i-discuss kung regarding po ang pagkamit ng Tabuk City sa recently concluded ASEAN Clean Cities Standard Award. Ayun. So, unahin na natin at batuhan na natin ang tanong si Sir Rain. Ang Tabuk City po, first time na nakatanggap ng ASEAN Clean Tourist City Award. Maari niyo po bang ibahagi sa atin at sa ating mga tagapakinig ang proseso at sikreto ng inyong LGU upang nagkamit ng karangalang ito? Sir Rain? Opo, tama po kayo dyan, Attorney Salvacion.
medyo nahirapan po kami dahil parang marami po ang syudad na sa Pilipinas, pero 3 lang po sa buong Pilipinas ang nakakamit ng ganitong kataas na parangal, no? Ang una po namin ginawa ay ang komprehensibo at sistematikong proseso sa aplikasyon. Pero before that, kinailangan po namin ng endorsement mula sa Office of the Tourism Standard ng Department of Tourism. Nakita po ng ahensyang ito, ang Tabuk City ay merong strong commitment of environmental conservation and waste management. Kaya naman po, kami po ay nanomina ng regional office na maging aplikante para sa ganitong kalaking parangal. So sa masusi pong dokumentasyon ng mga serbisyo ng syudad sa aspeto ng kapaligiran, aspeto ng kalusugan at aspeto ng seguridad, I am proud to say na ang Tabuk City po ay nakakamit ng satisfactory rating that concluded na nakapag-snatch po ng ganitong award. Rain, sa inyo sa Tabuk, ano ba yung mga lugar na dinadayo ng mga turista dyan at paano nyo napapanatili ang kalinisan at kaayusan ng Tabuk City? Marami po kaming programa dito. Ang mga aktibidades at programa ay naka-incorporate po talaga sa Urban Land Master Plan at Local Transport Route Plan. So naka-interject po doon ang environmental sustainability. Kaya naman po isa ang Tabuk City na nakakamit ng patimpalak na ganito. So meron din po kaming mga environmental regulations na nagpatupad ng ordinasya para sa waste management at mandatory tree planting. When it comes naman po sa pollution control, meron po kaming regular na pag-monitor sa hygiene at sanitation ng mga establishments. At eco-friendly transport. Naku, kung mapadpad po kayo dito sa Tabuk, ngayon kilala po kami as the widest road in the north, no? Oh, so talaga? meron po kaming nakalaan na promotion ng mga eco-friendly na transport options. Meron pong nakalaan for bike lanes. So Bike hindi po lanes. kami nagre-rely solely sa mga diesel engine vehicles. And lastly, meron po kaming regular na cleaning schedules at waste management tulad po ng karamihan ng mga lungsod. Pag-maintain ng mga public toilets sa mga turista, syempre kinakailangan din po natin yon. Ayun, marami pala silang Makapasyal na programa. tayong direktor. Mag-biking daw, Sir Lakay. Bisikleta tayo. dito. Po kayo na bumisita dito, Sir Deo and Attorney Salvacion. Ayun. Sir Rain, hindi niyo po nasagot yung tanong ni Lakay Mayor. Oo. Yung mga lugar. Anong tourist attraction dyan? Anong mga lugar ang dapat puntahan ng mga turista? Ang Tabuk City po kasi is known as the white rafting capital of the Cordillera. So kung kayo po ay adventurous, ang trip nyo po ay medyo exciting na activities, pwede po kayo na pumunta dito. So white rafting. Diyan ba yung si Wangod? Ang Tabuk City po ay parte ng Kalinga. Sa Kalinga po, matatagpuan si Apo Wangod. Kalinga. So Ayun. entry point po ito ng Kalinga. So bago po kayo makapunta kay Wangod, pwede po kayong bumisita muna sa Tabuk, then pumunta po sa Tinglayan. Naku, Rain, Tingnan. eto, sabi ni Gerald Godo Ergo, sabi niya, naku, totoo, ang ganda ng Tabuk at nag-ride na kami dyan, para kang nasa abroad. Aba talaga, Aba. ang lapad pati ng daan. Aba, Ilang kita mo. lane ba? Ilang lane? 7? Ang provincial lanes po namin is umaabot ng 8. Ay, 8 kulang lanes. pa yung bilang Wow. ko. So, medyo may kinakantsaw nga po sa amin na para pong expressway ang aming mga kalsada. Talaga naman. Aba, isang ka naman nakita ng probinsya na 8 lanes. Lanes. ha? Oh, tsaka paggabi, Lakay Mayor, mailaw ang daan nila. Kasi Oh. nakapasok na ako ng medyo evening, pa-evening, mailaw ang kanilang. Galing-galing naman ni Kalsada. Mayor Darwin Estraniero pala, ha? Galing ng management niya. At saka si Gob, kasi provincial Si road
roads loob. daw, Ah, yung 8 lane sila. Galing. Yun. Napakalaki po ng papel ni Mayor Darwin sa pagkakapanalo po ng Tabuk City. Actually, ang kanyang dedikasyon, willpower, pagmamahal sa mga constituents ay nagbibigay diin sa mga elemento ng mga seguridad at yung mga tagumpay ng Tabuk City ngayon. Ayun. So matutuwa pong marinig ni Secretary Benhar Abalos ang kwentong ito, kwentong tagumpay ng Tabuk City. Sa mga LGU cities po natin na nais ring mapabilang sa highly prestigious na ASEAN Clean Tourist City Award na ito, may iniwan po bang mensahe si Mayor sa ating mga tagapakinig, Sir Rain? Well, ang mensahe po niya ay nagpapasalamat po siya na sa oportunidad na tulad nito dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na i-promote ang mga lungsod at ipaalam na ang Tabuk City ay nakatuon po sa pagpapalakas ng turismo habang pinoprotektahan po ang kalikasan. Okay. Nako. Just agi na rain, ha? Ayan. Huwag kang magalala, umay-kam to agpasya kini Director Salvacion dita Tabuk City. Bago pa sumakit ang Well, tulog natin na kay Mayor. Apo, Dio, Ayan. yan Attorney Salvacion. Okay, at just agi na rain. Thank you and congratulations. Listen to the falling rain from Tabuk City. At sino isusunod natin, Director? Sa kabilang parte naman ng norte, Lakay Mayor, ay ang Ilagan City. Ito naman, si Tabuk kanina, first time niyang maging awardee, Sir Lakay. Oh, talaga. Ang Ilagan naman ay pangalawang beses na ngayong taon galing. na nakatanggap nitong ASEAN Clean Tourist City Award. So, dahil nakadalawang beses na sila, tanungin natin ngayon ang ating mga panauhin ng kanilang sikreto. So narito po sina Sangguniang Panlalawigan member, no? Sir, nandiyan na ba sila? Councilor J. Ibson Diaz at Tourism Officer Maria Cristina Simon. Simon. Ayan. Ayan, Councilor J. Naimbag Malem, Apo Konsihal. Naimbag nga malim, isang sumusulong na hapon po sa ating lahat, Attorney Salvacion at Kuyang Mayor Deo. Ayan. Kuyang ko po kayo. Ay, Kuyang, Naimbag Malem. Ayan, at take it away, Director, si Ma'am. Magandang hapon po muli, Sir Jay and Ma'am Christina. Tatanungin po ulit natin yung pangalawang beses nyo nang makamit itong award. Ano po ba yung sikreto at nakadalawang beses na kayo? I-share nyo naman. Ayan. Bago po ang lahat, mula po sa lungsod ng Ilagan, sa lalawigan po ng Isabela at sa ngalan po ng ating magiting na punong lungsod, Honorable Jose Mariel Diaz, isang sumusulong na araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig sa DZRH. Kami po sa lungsod ng Ilagan ay lubos na nagagalag and we are full of pride at kami po ay nakilala at nabigyan ng parangal. Hindi lamang po sa buong Pilipinas kundi sa ASEAN region bilang isa sa ASEAN Clean Tourist City for 2024 to 2026. Ito pong malaking pagkilala ay hindi po unang beses gaya po ng nabanggit nyo. Ito po ay pangalawang beses na namin dahil noong 2022 to 2024 kami rin po ay nabigyan ng prestisyosong karangalan na ito. Of course, so parang back-to-back na po itong parangal na ito para sa lungsod ng Ilagan at kami po ay muling nahirang sa ikalawang beses bilang ASEAN Clean Tourist City ngayong taong 2024 to 2026. Kami lamang po sa buong lambak ng Cagayan ang nakapagkamit ng ganitong parangal and we owe this to our city officials headed by our city mayor who has been our source of inspiration and who has set our lofty vision for the city of Ilagan to become the premier tourism hub of the Cagayan Valley. Sir Dave? Ayan, Ayun nga po. Konsihal. Pagdating naman po yung attorney sa sikreto, yung sikreto po namin, number 1 is yung political will po. Number 2, yung strong leadership po. Pangat, yung initiative. And of course, yung unity po ng mga tao. Kasi po, yung mga tao po kasi, we always include all the sectors kapag meron po kaming
drive papunta dito sa sustainable and of course sa cleanliness ng aming lungsod. We always include the private sector, the executive, the legislative, yung youth sector, halos lahat po nakiki-cooperate po kapag meron po kaming mga mga vision to. Ayan, Kuyang Konsehal Jay Diaz, sabi mo political will. So ano ang ginagawa ng LGU ng Ilagan? Ayan, para mapanatili ang ating cleanliness diyan. Ayan, may araw-araw bang oras-oras bang nagwawalis diyan o hinuhuli ang mga nagkakalat ng basura nagtatapon pulis ng kalat? Oo. Anong ginagawa niyo? Anong klaseng political will? Paano niyo pinatupad o kaya pinasunod ang ating makabayan sa Ilagan na huwag magkakalat, magdudumi? Yes, Kuyang. Ang nangyari po kasi is yung executive legislative agenda po ng aming city mayor is yung livable city concept. Kaya po yung binack up po ng Sangguniang Panglungsod is binack-upan po namin ng 10 years solid waste management plan. Na yun po yung sinusundan po namin dito sa aming lungsod ng mga ordinansa, ng mga legislations. Kaya po yun yung sinusundan ng mga patakaran at batas po dito sa amin. And at the same time, ang ginawa rin po namin is para mapanatili yung kalinisan, syempre bukod sa pakikipag-partnership namin sa mga private sectors, sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno such as DepEd at iba pa, meron din po kaming in-establish na kakaiba. Halimbawa, kung sa Maynila po, Metro Manila, meron kayong MMDA. Dito po naman sa aming lungsod, meron kaming Ilaganda, Ilagan Development Authority, na siya pong nagpapanatili ng kalinisan at ng environmental security and order dito po sa aming lungsod. May Ilaganda sila. Parang may counterpart ng MMDA. Opo. Malawak po kasi ang Ilagan. Lakay Mayor, 90, ilang barangay po 91 barangays po. 91 po. Kami po ang pinakamalaking lungsod po in terms of component city and land area sa buong Luzon, pang-apat po sa buong Pilipinas. Abay, doon sa amin sa Pinili, Ilocos noon, ilang barangay lang kami, 21 yata, 24. Sa inyo, 91. Grabe, ang laki, ha? Oo nga po. Lakay Mayor, tanungin nga rin natin sa kanila yung tinanong mo kay Tabuk kanina. Ano ba yung mga tourist spots na pwedeng mapuntahan dyan? Kaya nasabing ASEAN Clean Tourist City Award ang Ilagan, na may Ilaganda. O, diba? Yes po. Of course, we're happy to inform din po that just recently po, last September 6, na-launch po kami national sa meron na po kaming stand-alone tourism circuit sa City of Ilagan, which is, we call it Authenticity of Ilagan. Kaya napakarami po kaming pwedeng maipakita na magagandang lugar po dito sa lungsod ng Ilagan na pwede po talagang puntahan ng mga turista. At kaya kayo rin po, Sir Deo and Ma'am, in-invite din po namin kayo na sana makapasyal din po kayo sa amin para makita nyo kung ano po yung meron kami dito sa Ilagan at makita nyo yung ganda talaga dito sa lungsod ng Ilagan. Mangilan-ngilan po, Kuyang tsaka attorney, is yung Abuan River po namin. Yun po yung tinaguri ang pinakamalinis na ilog po dito sa norte. And at the same time po, isa rin siya sa pinakamalinis na ilog sa Pilipinas. And at the same time po, yung best tourism, ecotourism spot po dito sa Cagayan Valley is yung Ilagan Sanctuary namin. Parang wildlife, area siya na kung saan pwedeng pasyalan ng mga taga dito po at ng buong bansa. In addition po, sir, meron din po kami mga culture and heritage tour. We have Ilagan Japanese Tunnel po dito sa amin. Meron din po kaming Casa de San Antonio. At marami pang iba, sir, na talagang, I'm sure, worth it pag dumalaw po kayo dito sa lungsod ng Ilagan. Mahaba ba yung tunnel na gawa ng mga Hapon, Ma'am Christina? Yung tunnel, mahaba po ba? Yung na-open lang po sa public is 40 meters long, pero mahaba po talaga. Yes po, yung na-open lang po sa public is 40 meters long, pero ang haba po talaga ng tunnel, kaya lang hindi na po ino-open for public due to for security
reason po. 40 meters lang po yung open sa public. Pero sabi ni Director Eva, gusto rin yung ilog ninyo, gusto rin magamit yung kanyang two-piece doon. Ayun. Gusto mag-swimming. Pwede pa naman yon. Baka naman iban tayo doon na kay Mayor. Yes po. Pwede lang daw. Ayan. Okay. So ngayon pong World Clean and Green Week, ano po ang ating mensahe sa ating mga kababayan para makinig sa mga programa ng pamahalaan para malinis at maayos ang ating kapaligiran? Kuyang Jay, konsihal. Apo Kuyang, Attorney, pinapaabot po ng aming punong lungsod na si Honorable Mayor Dr. Jose Marie L. Diaz na nagpapasalamat po muna siya na nabigyan po kami ng pagkakataon to share our best practices po and to be such an inspiration to other cities, municipalities, and provinces. Kaya nga po nagpapasalamat din kami na isa kami sa nakatanggap ng ASEAN Clean Tourist Award dahil dito po ay mapapakita namin kung ano yung mga ginawa namin at sana po ay meron mapulot na mga aral or best practices yung ibang lungsod at probinsya dito sa amin. Kaya nga po, yun lang po ang nabanggit ko kanina is kailangan lang po natin ng initiative, political will at kung paano natin ma-unite lahat ng mga sektor sa ating komunidad para po sumama sa isang common goal. Yun po is to have a livable city or a livable place to live on. Thank you po. Mama Cristina. Kami po sa lungsod ng Ilagan ay nagpapasalamat po. Nais pong ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat, pagbati at pagpupugay sa pamunan po ng City of Ilagan sa pangunguna po ng ating butihing City Mayor, kagalang-galang Jose Marie L. Diaz. Siya po ang pangunahing dahilan kung bakit namamayagpag po ang tourism industry ng City of Ilagan because of the various projects, programs and activities that he has initiated and implemented. Malaki po ang naging pagbabago at pag-unlad ng turismo sa aming lungsod ditong mga nakaraang taon. At dito po ay dahil sa inspirasyon at direksyon na ibinibigay ng ating mahal na punong lungsod. Of course, nagpapasalamat din po kami sa inyo sa pagkakataong ito at nabigyan niyo po kami ng time po para po naman kahit papano makakatulong po ito at makilala po ang aming lungsod ng Ilagan. Salamat po. Ayun. Mama Cristina, ayan. Maraming salamat po si Secretary Benhar Abalos. Natutuwa pong mapakinggan ang inyong kwentong tagumpay ng pagiging ASEAN Tourist Clean City Awardee. Ayan. At congratulations sa kina Mayor Diaz, ayan, kay Consela J. Ebson Diaz at kay Mama Maria Cristina Simon ng Ilagan City. Agbyag kayo, Apo. Ayan, mabuhay ang mga taga Ilagan City. Isabela. Kaganapan, DILG, balita at aksyon. At sa ating pagbabalik, Direktor, ay sasagutin natin ang ilang katanungan ng ating mga kababayan sa DILG matapos po ang ilang mga paalala. Oras, 10 minuto bago sumapit ang alas 5. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient. The SEAL is an institutionalized incentive, honor, and recognition program to boost the LGU's drive for progress and better performance. Quality service delivery, adherence to good governance principles, commitment to the general supervisory mandate, and dedication to meaningful and transformative results. These are the marks of an SGLG certified LGU. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one seed, the seed of good local governance. Balita, aksyon at serbisyo publiko. Mga sumbong at suwisyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time.
tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DZRH Break Time. At nagbabalik ang DILG sa DZRH sa break time. Sa ating DILG Connect ay ating bigyan pansin Direktor ang katanungan ng ating mga kababayan sa Department of Interior and Local Government. Tama ka riyan, Lakay Mayor, narito ang ilang katanungan ng ating mga kababayan na idinulog sa ating ahensya sa DILG na atin namang bibigyan ng kaukulang solusyon at aksyon. Ang tanong, magkano po ang benepisyong dapat na makuha ng isang solo parent mula sa LGU? Ayan. At upang bigyan tayo ng kaukulang kasagutan dyan, atin pong makakasama, basukin na natin ito, Lakay Mayor, sa hapong ito, ang spokesperson via Zoom ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Assistant Secretary Manang Irene Ma'am Dumlao. Magandang hapon, Ma'am Asek. Ay, magandang hapon po. Ayan. Naimbaga Malem, Lakay Deo, magandang hapon din po, Attorney Salvi, and magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Puro Ilocano mga bisita natin ngayon. Oo nga po. So, unahin na natin, ang tanong, ma'am, magkano po ang benepisyong maaring makuha ng isang solo parent mula sa kanilang LGU? Well, batay po doon sa Expanded Solo Parents Welfare Act, nakalagay nga po na 1,000 pesos kada buwan yung pong buwan ng subsidy, no? Financial subsidy or cash subsidy na maaari nga pong matanggap ng mga solo parents mula sa kanilang lokal na pamahalaan. Ito ay para sa mga solo parents na ang kinikita ay hindi po lalampas sa minimum wage at hindi po sila benepisyaryo ng iba pang mga programa ng ating pong pamahalaan. Ayun, so kung may trabaho pala, Ma'am Irene, hindi na entitled dito, ASEC, sa... Lakay Deo, malinaw po, no, yung nandun sa batas nga po sa ating mga umiiral na palisiya na pinaprioritize po yung mga solo parents na wala po talagang pinagkakakitaan. Pero bukod po sa cash assistance sa Ma'am Irene, may mga benepisyo bang maaaring makuha ang isang solo parent? Tama po kayo. Aside from the cash subsidy nga po na maaari po nilang matanggap mula sa kanilang respective local government units, may mga iba pa naman po mga benepisyo na maaari po nilang makuha. Kabilang po dito, of course, yung mga programa na ipinapatupad na po ng ating ahensya. Maaari po silang makapag-avail ng assistance, under assistance to individuals in crisis situation. Gayun din po sa livelihood interventions mula sa ating Sustainable Livelihood Program. Maaari rin naman po silang makahingi ng tulong for counseling, for their attendance to the Parent Effectiveness Service of the DSWD para po mas ma-enhance yung kanilang performance ng kanilang parental capabilities and responsibilities. Meron din naman po tayo ng mga targeted interventions. Maaari rin po silang mapabilang doon sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Provided of course na sila ay kabilang doon sa ating talaan ng mga mahihirap. Aside from that, of course, nakasaad din po sa batas na pwede po silang mag-avail ng flexible work schedule. Maaari din po silang maka-avail ng parental leave. Yan po ay 7 days. Maaari din naman po silang maproteksyonan mula sa anumang uri ng diskriminasyon sa pagawaan o sa workplace. And of course, maaari rin naman po silang maka-avail ng discounts, lalong-lalo na para sa mga solo parents na kumikita ng hindi po tataas sa 250,000 kada taon. At may dependent po sila na 6 years old pababa. Ayun. So for that, maaari po silang maka-avail ng 10% discount and value-added tax exemption para po sa mga ibang mga kakailanganin ng kanilang mga anak. Kabilang na po yung gatas, sanitary diapers, mga supplements, gamot,
vaccines at iba pong mga medical requirements ng kanila pong anak. Ma'am Asek, napakarami po palang programa ang gobyerno para sa ating mga solo parent act. Ma'am, yung nasabi niyo po kanina mga nabanggit na mga cash assistance, etc., no? Dun sa mga nauna pang sa listahan ninyo, saan po nila yun i-avail? Sa LGU po ba? Ang unang-una po, Attorney Salvi, kailangan po na makakuha po sila ng solo parent ID. So para po maging entitled sila doon sa mga benefits na nabanggit, kailangan po pumunta sila sa kanilang local social welfare development office at mag-apply nga po ng solo parent ID, na kung saan kinakailangan nila magpresenta ng mga requirements, and of course sila rin po ay may interview ng social worker. So once meron na po sila nitong solo parent ID, maaari po nilang maipresenta ito pong mga ID nila para maka-avail ng mga benefits. Isa din po ito sa ipapakita nila sa kanila pong mga empleyado para maka-avail nga po noong parental. Gandang flexible work arrangement. Ayun. Ang ID po ba, ma'am, wala pong expiration? Yung solo parent ID, or valid annual, kailangang i-renew or something? Well, ang solo parent ID po na-i-issue ng mga lokal na pamahalan, of course, this one is nakaano po na merong period. Depende rin po kasi sa mga local government units. But nagkakaroon din kasi ng assessment, Attorney Salvi, dahil pwede kasing magbago yung sitwasyon nga po ng isang solo parent. Maaring for this period, siya ay solo parent, pero kung halimbawa makakuha na po siya ng partner, makapag-asawa po muli, then of course, mababago yung kanyang circumstances, and therefore, hindi na po siya dapat nga bigyan pa ng solo parent ID. Ayan, Asik Irene, dagdag ko lang po na katanungan na mama. Kasi marami tayong mga homeless, mga kababayan natin, nakatira sa mga kalsada, ilalim ng tulay, sa kariton. Ano po ang maaring itulong sa kanila at saan po sila pwedeng lumapit kung sila po ay lalapit sa ating pamahalaan? Lakaydeo, para naman po sa mga families and individuals in street situation, meron pong programa ang DSWD, tinatawag po natin yan na Oplan Pag-abot o Pag-abot Program. Ito po kapag merong mga naipapahatid na impormasyon sa DSWD, our Pag-abot team, yung ating pong mga social workers ay pumupunta po doon sa area at nagsasagawa po ng reach out activities. Sa reach out activities po natin, kinakausap ng mga social workers, ito pong mga families or individuals in street situations, at ini-encourage nga po na sumama sa gobyerno para po mabigyan ng nararapat na intervention. At kapag sumama po yung family or individual in street situation, dinadala po natin sa ating mga processing center, nagsasagawa ng case management ang ating mga social workers. But habang nandun po sila sa processing center, pinapakain natin, pinaliliguan, pinagbibihis, binibigyan rin ng mga aftercare services, and then dinidetermine po natin ano pa yung mga karapat-dapat at necessary na karagdagang interventions. Isa po sa mga ipinapahatid natin na mga programa kabilang sa Pag-abot program ay yung pong balik probinsya or assistance to individuals in crisis situation. Maaari rin naman po na i-refer natin sa kanilang mga respective local government units, o maaari rin naman po dalhin natin sa ating mga residential care facilities for residential care services. Kung halimbawa ang nakita po natin ay abandoned na siya, wala na talagang mga pamilya, even if we have conducted due diligence in looking for the families, ay wala na po talaga, then pwede na silang i-subject for alternative childcare. Ayan, lubos-lubusin ko na, Asik, ma'am. Ayan, i-report ko lang po. Siguro kung madadaan po kayo ng Roas Boulevard, dito po sa tapat lang ng Star City, yung paakyat ng Roas Boulevard, Bendia, dito sa gilid, yung service road, may mga homeless po dyan, Asik. Baka pwede pong papuntahan ng ating mga social workers, ma'am. Thank you. Maraming salamat po sa impormasyon. Lakaydeo will immediately inform Please, the ma'am. Oplan Pag-abot team para po mapuntahan itong mga bata po dito. Ayan. Asik Irene, maraming salamat. salamat. Assistant Secretary Irene Maraming, yes.
Maraming salamat din po, Naimbaga Malem. Just lagi na po na Imbaga Malem, Assistant Secretary Irene Dumblao. Ayan. Araw-araw kasing nakikita yan na ASEC, kaya hindi ko na matiis na nakakaawa din sila. Ha? Anyway, Director, may pagbati ka yata dyan? Opo. Ang DILG po ay nakikiisa sa selebrasyon ng National Peace Consciousness Month. Sa tema ngayong taon na Bagong Pilipinas, Transforming Minds, Transforming Lives, hinihikayat po ng ating Pangulo ang sambayanang Pilipino na makiisa sa peace agenda ng ating pamahalaan at palaganapin ang kamalayan tungo sa isang mapayapang bansa. Salamat sa pagpapaalala nitong pagbating ito, BLGS Assistant Division Chief Eliza Marie Briones Mendoza. Magandang hapon. At batiyung tayo na happy birthday, Director, si retired General Illustrious Potentate Roberto Faji Fajardo. Happy birthday. Happy birthday, Berusipo, Honorable Faji Fajardo ng Mabuhay Shriners. At binabati natin, happy birthday yung aking dating boss dito, dati naming boss, Mr. Ray Langit. Ayan, happy birthday, bossing. Happy birthday po. Attorney Jimmy Policarpio at birthday celebrant dito in heaven, paring Joe Taruk. Ayan. Happy birthday. At maraming salamat po sa pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Ayun, nakinig pala buong oras natin si Engineer Alexander Nola, ang iyong number 1 fan sa Batanes Province, sir. Sa ngalan po ng ating butihing kalihim, Secretary Benher Abalos at Yusek Odi, isang maraming salamat na pagbati sa inyong pagtangkilik. Muli, ako po si Eva, DILG Public Affairs and Communication Service. Magandang hapon. Ako naman po, si Deo Macalma. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benher Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.